So magandang hapon sa ating mga katiits, lalo na sa taga-subaybay nating YouTube channel. So magandang hapon sa lahat. So kumusta ating mga katiits? So nagre-relax na ba yung iba dyan na nakakuha? So ating mga katiits dyan. So payo ko sa ating mga katiits, lalo na sa mga baguhan na nood nating YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi tayong updated sa ating mga video. So mga katiits, i-shout out muna natin mga katiits dyan from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Camarines Sur, Camarines Norte sa ating mga katiits dyan. So marami akong katiits na hindi ko nabasa ng taga Camarines Sur na nagpapadikot sa atin kasi di ko talaga maubos-ubos yung mga nagpapadikot. So swerte na yung iba, yung pagpindot natin ay biglang magpasok ng message. So minsan kasi pag-click natin mayroong biglang pumasok na message at yun na maklik natin. So lalo sa ating mga katiis dyan from Maynila, so shout out sa ating mga katiis dyan lalo sa Baguio City, sa atong katiis dyan from Southern Leyte, lalo na dyan sa Samar, Ormoc, Sugod, mga kababayan natin from Sugod, Southern Leyte. So tuloy-tuloy lang mga katiis. Di nating masabi katiis na ngayon wala pa, bukas wala. Di natin malalaman kung kailan talaga darating yung para sa atin. Kasi ang kulang kasi sa atin yung nakikita ko sa ating mga katiis, sign talaga. Yung naging problema, sign. So shout out natin katiis dyan from Bohol, Cebu, Palawan, Capiz, Siquijor, sa ating mga katiis dyan from Siquijor, from Capiz. Shout out Camotes Island. So lalo dyan sa dito sa Mindanao, Cagayan de Oro City, Butuan. So shout out pala kang Sir Gumapak from Butuan. So shout out sa sir, parang atas sa banti tayo Sir Gumapak, shout out sa iyo. At dito Agusan del Sur, Surigao del Sur, dito sa Tagum, Davao, Sarangani, Jinsan, Cotabato, at Lanao del Sur at Lanao del Norte, at isang natin sa Linang Tawi-Tawi. So ating katiis natin dyan. So mahirapan tayo kasi dito sa Mindanao ay minsan umuulan. So itong payo ating mga katiis, lalo na sa mga baguhan, ay ang kulang talaga like kung nagmamasid sa mga pinopost nila. So mayroon talagang kaibahan. So i-shout out pala natin si si Raul. Shout out para si Raul, nag-text natin ng kanina. So naglinog na naman katiits. So nagkaroon na naman ng linog. So shout out natin si Raul. So kumusta sir? So tuloy-tuloy lang. So ganun talaga ang buhay. Kung may pangarap sa sarili natin para magbago yung buhay natin, tuloy lang. Kasi sa dulo niyan, success talaga. Kasi pag wala tayong ginagawa at mayroon tayong pangarap, hindi yan natin makakamit. Kasi yung pangarap natin, kailangan natin yan ng sipag. So sa ating mga katiits, ulitin ko, yung mga nagpo-post, kulang talaga. Talaga yung mga sign. Kung gusto mo talagang maka-hits talaga, kung diretsuhin na kita, kung gusto mo talagang maka-hits, maghanap ka ng magandang sign. Yung mga sign na nakikita mo, picture mo lang yan. Maghanap ka talaga ng sign, hindi yung isang sign lang nahanap. Kung maghanap ka ng maraming sign, pagkatapos kung mayroong kang nagtuturo sa iyo, halimbawa mayroong kang upline, mayroong kang nag-guide sa iyo, mas maganda diyan, isin mo lahat, sir, saan ba dito, para pagpilian yung sign na nahanap mo. Yun ang pinakamaganda mga katiits. So hanapan yung pinakamababaw dyan. So hanapin natin yung maganda, hindi yung kawangis lang, maging dot, yung dot sa bato. Makita naman natin yung gawa ng nature at magawa ng Hapon, kasi gawa ng Hapon napakaganda talang gawa. So hanapin natin yung maganda. Kung gusto natin maka-hits, bakit di natin magawang hanapin yung gawang Hapon talaga, yung galing sa World War II na ginawa talagang sign. So sa mga katiis natin, nakikita ko mga kawangis lang,
mga butas-butas lang ng bato ay ginagawa nilang sign. So yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya daming nalilito at daming nabubukya dahil sa hindi naman talaga sign yung hinuhukay. So mas maganda kung mayroon kang halimbawa, kung naging customer kita, pwede ka naman mag-send ng sign sa atin, di ba? Pwede ka man mag-send at ipapakita mo, sir, sign ba to? At maganda pa tong hukayin, sir, at mababaw ba? So yan. So wag naman sabihin saan ang deposito kasi hindi naman tayo kasama diyan sa pagbaon, di ba? Ang naging possible lang natin diyan yung target area, di ba? So yan ang pinaka-importante bilang treasure hunter. So sa mga iba dyan na talagang nahirapan, so matagal na, mayroong nagtitat sa atin na ilang years na siya. So ganito, sir, maghanap ka lang talaga ng sign. Sign talaga, nagawa talaga ng tao, pero hindi Pinoy, gawang Hapon. Yan pinakamaganda. Mga guhit ng bato, mga kabli, yan magandang hanapin, mga mababaw lang. Mga perno, alam yung perno, minsan kwadrado, mayroong bilog. Yung ginagawa ng pako ng release ng train, yan pinakamaganda yan. So mga prutas na kakaiba. So minsan kasi sa mga puno ng kahoy na may mga binaon, hindi yan magandang tubo. At saka parang ano siya, kung sa tao pa siya, kung halimbawa yung deposito sa ilalim ng kahoy, halimbawa kung sa tao pa siya, para siyang buktot. Yan na malalaman mo na ibig sabihin yung kahoy na yan is mayroong laman. Kasi hindi na yung sanga niya, halimbawa taga-baywang lang o taga dito lang, tapos yung sanga malaki siya pero parang maiksi lang yung tubo niya, ibig sabihin yan mayroong nakabaon yan sa ilalim. Yan ang mga kaibahan. Pero yung pagtingin mo sa puno, halimbawa napakaganda siya, malaki nga siya, old siya, pero tingnan mo is napakaganda naman yung paglaki niya, ibig sabihin mahirapan ganyan kasi ang kailangan niyan gadget. Kasi baka yung deposit niyan is distant to 3, di ba? So mayroon naman ako nakikita diyan yung mga signs sa ating mga katiis na yung mga sign nila napakaganda rin na going down, yung parang human, yung letter T siya pero mayroon siyang paa, ibig sabihin yan going down, ibig sabihin diyan ka maghukay. So mayroon ding letter T ako nakikita niya parang nakahiga ganyan at may arrow pa baba, ibig sabihin down pero tunnel siya. So sa ating mga katiis dyan, lalo na sa mga walang gamit, ito maging advice ko sa inyo. Alam lang nahirapan ka kasi napakamahal ng mga gadget ngayon. So ang focus mo dyan, kung wala kang gadget, ang una mo i-explore dyan yung mga cube. Yung mga cube talaga. Kasi karamihan sa mga cube mayroong maiiwan dyan. So mas maganda talaga kung mayroong kang metal detector. Pero kung wala talaga kang metal detector, dapat yung tingin mo dyan sa mga wuling. Kasi mayroong mga minsan yung sign dyan butas-butas, maraming butas-butas, parang dami talaga. Ibig sabihin niya mga gibawis yan sa loob na guibaw. Halimbawa mayroong tatlong guhit, parang sa Bisaya pa muragi kamras siya. So sa baba niyan pwede ka maghukay niyan. Minsan mayroong mga giveaways niyan. Pero mas maganda kung mayroon kang gadget. Napakaganda mayroon kang gadget. Pero yung mga locator ay mahirapan ka na sa loob ng sa loob ng cave. So mas maganda sa cave kung mayroon kang aura meter at mayroon kang metal detector. O kasi kahit saan yan sa dalawa okay na yan. So kahit saan sa Shopee, pwede naman diyan yung pang mababaw lang kasi sa Shopee pwede naman diyan kahit 1 meter higit kasi pang lang yan, pang cave. Pang cave pwede na yan. Pero sa pag-surface, halimbawa nito, mga surface, mahirapan na yun dyan sa Shopee. So mas maganda kung mayroon kang GoFind, okay naman yung GoFind pero madaling masira lang yung GoFind. Simplex, okay na yung Simplex, maganda naman din yun. Pero yung yung sinabi lang Gemini, so ang babaw kasi nahirapan yung mga Gemini detector pag mayroong pako sa 1 feet, hindi na yan ka penetrate pababa, so mahirapan. So hindi magandang gamitin yung mga Gemini, so madidikoy ka talaga. So napaka-importante, mayroon kang humid locator, mayroon kang metal detector or aura meter, okay na yan, i-explore mo. Sipag na lang, ang hanapin mo talaga yung napakagandang sign. Sign lang talaga. Ang pinaging problema talaga sa ating treasure hunter, sign talaga ang problema. Kasi kung gusto mong talagang makakuha
hanapin mo yung magandang sign. Pag tingin mo, alanganin, huwag na. Alanganin mo rin yung hukay mo. Mas maganda yung sign. Halimbawa, yung sign dyan is letter C. Tapos yung dot niya andyan sa loob. O, napaganda. So, sabihin, legit talaga yan. Napagandang hukayin yan. So, focus mo lang dyan. Pero halimbawa, kung yung area mo is pa dyan sa cave, kasi malalaman mo talaga mga katiits ang cave na mayroong laman. Kasi sa labas pa lang, makikita mo talaga na mayroong mga guhit. Pag halimbawa yung cave walang mga sulat-sulat sa bunganga, yung sa Bisaya pa, sa pintuan ba? Lapit sa pintuan. Kung wala yung mga sulat-sulat ng katiits, ibig sabihin, walang laman talaga yan. So kung mayroong laman man dyan, kailangan mo pa i-explore doon sa loob. Marami ka pang hukayin dyan. So, mas maganda yung bunganga niya, maraming mga sulat. Yung nakaraan, ilang taon na lumipas, at mayroon kaming in-explore na yung bunganga talaga is mayroong nakasulat na mga tunnel sign, pero yung nakakuha doon is government. So yung sinabi ko dati na hindi na kami nakapasok, binawalan kami doon sa anak niya, pero kami naka-explore doon sa loob. So nakuha talaga yun nila. So hindi na kami nakapasok doon. Tapos sabi ng papa niya, 1 share daw sila, sabi ng government, pero hindi talaga sila binigyan. Sinabihan na lang wala, pero mayroon talaga nakuha kasi marami silang hinukay. At mayroon pa nga silang ginawang malaking bahay doon na siguro umabot siguro ng mga gastos, mga 600,000 ang gastos nila sa bahay. Imagine mo, di yan gumagastos ng malaki kung walang kukunin. So sayang. So kasi naniwala kasi sila, bigyan sila ng 1 share. So pag ganyan kasing sistema, wala ka na kayo dyan. So sa ating mga katiits na nahihirapan, tuloy lang. Huwag kayong susuko. Kasi ako dati, ganun rin ang nararamdaman ko. Parang maniwala ako or hindi. Pero papinatunayan kasi mayroon akong pangarap sa buhay. Gusto ko ring baguhin yung sarili ko. Gusto ko ring mabago yung buhay ko. Hindi ko naman pinamangarap na pinakamayaman sa buong mundo. At least 3 araw, makakain lang tayo sa 3 araw at mayroon ng pira. Gusto nating bilhin, mayroon. Hindi yung pag masakit tayo, wala tayo kahit pangbayad ng gamot, wala. Yung hiningi ng ating anak, kasi minsan yung mga anak natin hihingi ang mga bilhin, so wala tayong pira, wala tayong maibibigay, sakit yan sa kalooban, di ba? So kung mayroon kang pangarap sa buhay, ituloy mo yan. Huwag kang maniwala dyan sa tabi-tabi mo. Huwag kang maniwala yung mga sabi nila, kasi yung mga tao dyan sa tabi mo, di yan ako tutulong sa iyo. Ikaw pa rin ang magkapagbabago ng buhay mo. Kasi minsan yung tao kasi, halimbawa kung mayroon tayong pera ngayon, hindi na natin maisip yung mga pangarap natin, di ba? Hindi na natin yan maisip. Pag naubos na yung pera natin, diyan na naman tayo nangangarap. Balik na naman tayo sa uno, di ba? So kung mayroon kang pangarap habang mayroon kang kabili, tuloy mo yan. Kasi di natin alam ng buhay ng tao. Baka yung pagtitiis mo, yan pala ang makapagbabago ng buhay natin. Ako nga dati, hindi ko nga iniisip kasi wala naman akong karanasan, di ba? Wala naman akong karanasan sa pagtitiis. Meron lang akong nakilala dati lang treasure hunter. Sumasama lang ako. Pero hindi ako talaga pinupokus kasi hindi naman ako naniwala dati na mayroon talagang treasure. Pero sumama lang talaga ako. Pero marang nakikita ko na mayroong pagbabago. So ilang katiis nila ako nasamahan. Mayroon ding mga hapon akong samahan, kinukuha ko yung mga strategy nila. So kaya umaakyat ako mag-isa dati sa bundok. Minsan mayroon kong tao kasama dati. Pero ito maging payo ko sa inyo ay wag talaga kayong wag kayong magpasama ng taong sinasabi nila na mayroong ang tawag niyan, mayroong karga, tinatawag lang karga. So huwag kayong magpasama dyan kasi bawal talaga yan. Di talaga pwedeng ganyan. Kasi nangyari na yan sa akin. Yung mga sinasabi nilang mayroong dala. So alam nyo yan, yung dala sa Bisaya. Mayroong mga taming. So bawal talaga yan sa area. Kasi minamalas talaga ako yan. Dati kong area. Minamalas talaga ako. So kung mahigpit ka sa kasamahan mo, bawal mo talaga yan. Mahirapan ka talaga. Pwede naman sila sumasama,
pero di sila pwede sa hukay. Yung hukay mo. Kasi sa tawag sa Bisaya, busaw ba? Busaw. So, kasamaan ko dati, talagang tanggal ko talaga. Kasi, mahirap talaga. Lagi kang mamalasin ng ganyan. So, yun ang mga payo ko sa ating mga katiis dyan. Tuloy lang. Kung nahirapan ka yun, tuloy lang talaga. Marating ka talaga kung anong naratingan na yung pangarap mo sa buhay. Talagang gusto mong abutin. Kung gusto mong makita, makita mo yan. Kasi, pag sinabi mong, gusto kong mabagong buhay. Mayroon kasi nga na gusto kong mabagong buhay, sir. Gusto mag-treasure. Tapos isang buwan, 4 na buwan, parang nangihina. Kung may pangarap ka, ituloy mo yan. Kasi yung naranasan mo na parang 4 na buwan, parang nangihina. Parang sa Bisaya ba, murag ikapuya naman ka. So murag kag kanang gilaay ba, murag kag gilaay. Sa Bisaya pa, murag nagkagilaay sa imong pagti-treasure. Pag ingana ng tao, wala jud kay marating sa buhay. So inanap po ko sa una, pag Bisaya sa taha magbisaya. Inanap po ko sa una. Pag treasure na ko pag abot og 4 ka buwan, murag kong gilaay na, murag kapoy na. So padayon man ako ni, ipadayon man ako ni dili kay kapoy treasure, trabaho, kalot. So inisip ko rin yung pamilya ko. Pag di ito lang talaga ang tamang paparaan. Ito lang talaga ang paraan para mabago yung buhay ko. So inisip ko talaga. So lagi ako nagse-search sa Google yung mga sign. Kaya dati nagpupunta ako mag-isa sa bundok. Talagang inaralan ko mga sign doon. Yung mga sign na napuntahan namin dati, binalikan ko yun. Talagang inaralan ko talaga. So ang kulang talaga yung pag-aaral dyan. Aralan mo yung sign, kung saan ka mag-umpisa ng kumpas. At tapos pagkatapos mong kumpas, i-point mo yung mga bato kung saan tumama, kung saan talaga pinakalas na turo. Pagkatapos balik ka doon sa center, doon ka na naman mag-start og ditik. Doon talaga. Kasi dati baguhan pa ako, parang sa Bisaya ba, murag gilamo-lamo ra. Gilamo-lamo ra na ako og ditik, ana didi na mao. Dapat aralan mo talaga yung mga pointer, ito center, ito pala yung center. So aralan mo yung mabuti, huwag mong madaliin. Aralan mong mabuti na ito pala yung tinutukoy niya. Ganyan, ito pala tinutukoy niya. Tapos ito, nagtuturo naman doon sa iba. Ganyan pag code. Tapos pagdating doon, bumalik yung turo niya dito. Tapos yung ito parang umiikot lang yung turo nila. So ibig sabihin, dito lang yan sa malapit. So hahanapin mo dyan yung dot. Halimbawa, nagturo siya ganon, paturo naman siya ganon, paikot rin siya, nagtuturo ito. So, ibig sabihin, nagtuturo sila. Hindi naman ibig sabihin 3 meters, minsan 15 meters siya, nagturo-turo sila. So, ang hanapin mo yung dot, yung bilog. Saan ba? Itong side. So, ibig sabihin, dito siya sa gitna. Ibig sabihin, nasa gitna siya. So, ibig sabihin, dyan ako magditik sa gitna. So, ganoon lang. Yung gandang taktika. So mayroon ding isa dito ka bato, tapos yung mayroon 3 bato dito nagtuturo sila. Tapos yung bato na sa malayo, halimbawa 30 meters, mayroong tagka-triangle doon. Tapos ito yung bato na nagtuturo sa kanila. Yung dot niya andyan sa gitna or dyan sa gilid. So ibig sabihin, mayroon din ganyan. Halimbawa ito yung bato. Tapos mayroong 3 bato doon. Ito yung bato. So, halimbawa, yung bato nito is naka-triangle din. So, yung side niya, halimbawa, itong side niya, tapos doon naka-triangle, mayroong dot sa kabila. So, ibig sabihin, sa isang na bato na yan, kasi naka-triangle yung bato rin, purmang triangle, sa isang bato na yan, ay mayroong laman. So, para na malaman natin. So, ganito, yung bato na unang nakita mo, ilagay mo yung kumpas sa gitna. Kung anong direksyon na dito papunta sa dot, ibig sabihin, andyan sa north. So, sa north. So, punta ka doon sa naka-triangle, doon ka sa gitna. Maglagay ka ng kumpas, tingnan mo kung saang bato ang papuntang north. So, yun din ang magandang idea. So, yun ang pinakamagandang idea natin, katiis. Next time, sasabi ko rin yung mga sekreto sa inyo. So, yun lang mga katiis. Marahaba na ang video natin. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga baguhan para lagi kang updated sa ating mga video. God bless po sa inyo.